So yun, good morning po sa lahat mga katrops. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Ayun, dito na nga tayo sa bukid. Bili tayo ng gas saka diesel. Gawa nung magpapatubig tayo ngayong araw para maitsa natin ang pataba ng mga ampalaya. Dahil kahapon nakabili na nga tayo ng pataba. So ngayon nakagawa ng kape si bad boy. Yan, kakape lang kami tapos bili ako ng diesel at pataba, diesel at gas para dito sa pampatubig sa mga ampalaya. Yan, titingin na tayo ng gasolina saka diesel. Paano ako pa-resibo ko yun, bilhin tayo ng diesel 300 per liter 250 yun na mga katrops tayo hanggang na papatubig na para masabugan natin ang pataba. Check lang natin dito kung sumudsud na. Lapit na, 2 puno na lang sasadsad na. Ngayon sa maga okay yung salat ng ampalaya, hindi siya lanta, pero pagdating na ng tanghali yan na, nandyan na lahat yung saka pinagkukunan ko rito parang iba yung tubig nung sa butas, malakas magpalaki yung sa medyo naiiwan yung dulo yun, kain na tayo mga trops, mag-umusal muna tayo. Sabog na tayo ng baba. Sabog na tayo ng 2 dayos. Ngayon naman ngayon natin yung dugtungan. Eto, bali yung isang makina pinandar na rin ni paring Carlo. Malayo-layo yata pang gagalingan ito
Pang-anim na dayos na to mga katraps. Medyo tagal umusad dahil may damo yung dayos. Hindi naman natin masagad na malinis dahil nga mainit. Makukuhang nasusunog nung dahon ng ampalaya dahil sa init. Ayan. Kaya kailangan may ano talaga, hindi pwedeng pakalinis ng gusto. Yung sa kalamansi naman, ayan, grass cutter na rin. Kaya rin natin mapataban tong ampalaya. Kaya grass cutter na rito sa kalamansi, yung pagitan. Ayan yung pagitan ng kalamansi, damo na rin. Itong sa ampalaya, ayan, tanaw pa naman yung mga puno niyan. Ayan lang. Ayan, 11:30 na pala. Tingin muna ako ng ulam na tanghalian namin. Bali nakaka 10 dayos na tayong nasasabugan ng ampalaya. Ayan. Ano pa? Halos nasa ano na, malapit na tayo sa kalahati. Dito na tayo. Ayun, sa kabila na. Check ko lang to kung sumadsad. Pati yung kalamansi eh. Sadsad. Doon na tayo sa kabila. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na dayos pa ng ating pinapatubigan dito. Pre, kumain muna. Tanggalin mo yung tali na yan dyan sa may dayos. Aagusin ng tubig yan. Andyan na yung tubig ko. Dito na yung tubig natin eh. Mga kalamansi natin. Yan. Pagtungtong ng ulan nito, ilang ano naman to, sintad. Sabayan yan, kalamansi saka dais ng ampalaya. Kasi nung nakaraan hindi namin sinabay yung kalamansi kasi nga
pagitan ng isang araw, pagitan ng isang tubig. Gaya niyan, nagpatubig kami ngayon, sabay yung kalamansi. Sa susunod na patubig namin, ampalaya lang muna. Sa susunod nun, kasabay na naman yung kalamansi. So, pagka natiktik ng konti, ito grass cutterin naman natin yung mga kalamansi naman. Ang ating grass cutterin yung pagitan. Yung sa ampalaya, ano lang yan gagawin natin dyan, tabas kulitis, ganun. Bungang puno. Ang tubig at malapit na rin mag-abot. Nasa Walandayos ang ating pinapatubigan na ampalaya. So Walandayos din sa kalamansi. Ay tali. Habang sila'y nagle-letting na. So yung sa letting natin patapos na rin. Nakubusan tayo ng pataba. Bali konti na lang din yung ating sinasabugan dito sa may dulo. Limandayos na lang to na maigsi. So kasya na yung pataba natin na dala na to. Yan, sad na tayo. Nasabugan na lang natin ang pataba. Ayan, ito na lang hindi natin napapasabugan ng pataba niyan. Itong mga nandito, lahat meron na. Finish na tayo dito sa baba. Yan na lang lahat ng nandun sa ano, sa itaas yung patatabaan. Mga ilang araw yan, makikita mo mamumuti na naman. Kaya talagang hindi umulan eh. Makalawa, tubig na naman tayo. So yung mga traps, baka madali namin mayari yung patubigin sa kapatabain ngayong araw. Pasok ka sa bodega? Alas 4 ng hapon. Bali ano na lang yun eh, 10 dice na lang, tapos yung diesel pa yung gumagana, kaya posibilidad na mayari natin yan. Parang katlo ayun, tinutukan na niya ng tubig.
mamaya kung ano man eh, tutulungan natin magsabog ng pataba. Sakto lang yung pataba natin binili, ayan o. Mga ano pa to, pang 2 bakul siguro. Ubus na yung ano, long nose. Bukas siguro harapin ko muna yung ano doon, yung isang balag, yung pinagtamnan ng sitaw, para maitabi yung mga alambre saka buho nun, at maisandal dito natin isasandal para nang sa ganun eh matanggal na lahat yung alambre doon, buho. Tapos ang dami kasing ano doon, ang daming kulitis, halos talagang matataas na. So di ko alam kung papayag yung si kuya na ipaano namin, pabalatan. Yung babalatan lang siya siguro mga 1 o 2 dangkal para mawala yung binhinong ano, binhinong kulitis, kasi yung kulitis napakakapal, saka pag nakaapak pa, napakasakit sa paa, naiiwan pa yung tinik sa paa mo, napuputol. So tinanong ko kasi si Kuya Jebo kung ano yung mainam doon. So sabi niya kung pwede yun, susuruin na lang nung loader, yung parang babalatan lang yung ibabaw. Sabi ko hindi na rin naman namin tatamnan, mainam lang mawala yung mga kulitis, yung binhi niya mawala. Tapos itatapal nga daw dun sa may tabindaan, kasi yun yung mababa nun, tatapal niya doon. Ang napag-usapan naman namin, ipapadiesel ko na lang yung susuruin niya, papadiesel ko na lang yung loader, na siya na bahala sa operator. Kumbaga diesel lang yung gagastusin natin. So syempre ayan, update din natin dun sa may-ari kung gusto ba o hindi, kasi tamang nagdesisyon tayo ng ganon, pero kailangan alam din nung may-ari para kung ayaw niya o gusto niya, yun lang naman yun. Kasi ano din naman pabor din naman kung masusuro yung kung mababalatan, kasi yung sa may tabindaan na yun mababa yun, so po pwedeng dun ilagay yung lupa na ibabalat para tumaas doon. Ang mangyayari, nakapag ganun kasi siya, ayan ganyan, doon yung daan, nakapag ganun siya, so ang mangyayari gaganon, magkakabaligtad ba, lahat ng tubig dito na yung tapon. Ang tatandaan nyo dati, pinagawan ko pa ng aripit yun para lang bumagsak yung tubig dito, kasi nga mababa yung gilid na yun. So yun mga katrops, 4 na dice na lang yung pinapatubigan ni paring Carlo. Mayayari na. Mas mabilis ang proseso ngayon, kasi pagitan lang ng 1 araw natutubigan sila, kaya mas mabilis sumadsad. Dati pinapatubigan namin to 1 araw at kalahati, ngayon isalos 1 araw na lang. So yun mga trops, dito na nga tayo sa bahay, at syempre muli po nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa suporta at sa pagtitiwala ninyo. Ayan, ingat po kayo palagi mga trops, sana po kayo naroon. Bye po sa lahat.